we are celebrating nga ito nga Bone and Joint Awareness Week. In Tagalog, buto at kasukasuhan. Gaano ba kaimportante po ang Bone and Joint Awareness Week para po talaga mataas natin po yung kamalayan ng ating mga manunod at mga nakikinig po? Ito ay napaka-importante, especially sa mga kababaihan at sa mga personalidad na tumatanda. Kasi habang tumatanda tayo. Okay po, sige po. Napaka-polite do. Pasensya na sa mga tatamaan. Pero this is the reality of life na as we get older, our bones and our musculoskeletal system tends to get a little weaker. Bakit So, po more as on... we get a little older, as we age, we really have to take care of our bones and joints. Yes po, Doc. Pero bakit po, as you said nga na mas prone yung mga kababaihan dito? Does it have to do with our hormones? Yes, it really has to do with your hormones. As you well know, women undergo what we call menopause. As you get older, when you reach that age, for the women, estrogen and the hormones of the female person generally is protective to your bones and muscles. But when you go under menopause already, nawawala tong mga hormones na to, and nawawala yung natural protection nyo sa bones and joints ng mga kababaihan. Okay. But this does not exempt men naman, no? Kumbaga, mas vulnerable lang ang mga babae dito sa mga bone and joint na mga nararamdaman. Opo. Meron din po yung tayong tinatawag na andropause. Andropause. Pero ito yung sa kalalakihan, pero it's much later than the female population. Curious lang po ako, Pat, kasi mayroon po akong kakilala, lalaki, ha? Itago natin sa pangalang Nicanor Cuec. Hi, Dad. Na-shock kami lahat kasi akala talaga namin growing up, osteoporosis is just really for women talaga. Tapos nagkaroon din pala siya. Bakit po? Ano po yung talagang sanhi? Bakit nagkakaroon yung lalaki? Ano yung pinaka-factors po nito? Kung, di ba, one of the biggest factors for women is because of our hormones. So sa lalaki po, ano po naman yung kanilang biggest factor po sa pagkakaroon ng andropause? Katulad ng sabi ko kanina, meron din naman andropause pero it's much later. Pero there are several factors affecting really osteoporosis like inactivity, yung race pag nasa lahi mo na talaga magkaka-osteoporosis ka. Yun, ang isang malaking factor talaga is the activity. Yun nga yun. Pag hindi ka masyadong gumagalaw, medyo sedentary lifestyle, yung diet mo, yung mga vices, kung madami kang vices, talagang nakakahina ng mga buto yan. Pero ang malaking factor talaga is the weight-bearing exercises at yung galaw-galaw, yung sinasabi natin. Pag hindi ka masyadong gumagalaw, kahit lalaki ka man, tatamaan ka pa rin ng osteoporosis. So, Doc, ano yung karaniwang mga sakit na nararanasan ng mga Pilipino, lalaki man o babae, sa pagdating po sa buto at saka sa kasukasuan? Ang pinaka-common na talagang tumatama sa mga population natin, whether babae man o lalaki, it's what we call osteoarthritis. Ang osteoarthritis, ito yung wear and tear ng ating mga joints habang tayo ay tumatanda. Ang mga common na tinatamaan ng wear and tear is yung mga big joints natin like the knees, hips, ankles, spine. Pero nagkakaroon tayo sa lahat ng joints na yan, pati yung mga fingers sa kamay natin. Depende yan sa gamit ng mga yung work or yung activity ng person.